Hi everyone, this is Lost Furukawa and welcome back again to another Tokyo vlog. And for today's vlog guys, ay i-discuss natin kung paano nga ba ako nag-grant ng single entry for Japan visa. So yun yung tatalakayin natin ngayon, mga Japan visa requirements, and possible kasi guys na makapasa rin kayo sa multiple entry. So nagpasa talaga ako totally ng multiple entry form pero hindi nila in-accept. So single entry lang talaga muna. Kasi nasabi ko nga sa first vlog ko na yung mga binibigay sa first timer dito sa Japan is single entry lang. So huwag kayo malulungkot if single entry lang yung nabigay sa inyo and na-deny kayo sa multiple visa. So possible the second time or third time or anytime guys, syempre mabibigyan na tayo or mag-grant na tayo ng multiple entry. Pero bago natin i-continue itong vlog na ito, subscribe muna guys sa channel ko. Tulungan nyo naman ako na ma-reach ang 10k subscribers para makapag-giveaway na tayo ng GoPro Hero camera. And para sa mga bago nga pala sa channel ko, ako nga pala isang travel vlogger and gumagawa ako ng mga travel guides both local or international. Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na. So wala nang patumpik-tumpik pa guys, discuss na natin kung ano nga ba yung pinasa natin sa Rally Tours. So actually pang multiple entry visa requirements ito. So possible pa rin na ma-deny kayo sa multiple entry and single entry lang yung mabigay sa inyo kagaya sa akin. So una syempre pre-provide ko yung passport, dapat valid siya up to 6 months. And yung visa application form pwede computerized or handwritten signature. Pinaramahan ko siya the day before ko ipasa sa Rally Tours para sure na ako sa mga nakalagay sa visa application form. And also yung multiple entry form, syempre kailangan handwritten signature din. Itong multiple entry form may sasagutan lang kayo kung bakit nga ba mag-a-apply kayo for multiple entry for Japan. So may reason lang doon. So kayo na lang bahala kung sakaling ano gusto nyo ilagay doon. And syempre yung photo ID na passport size. So dapat may name and birth date sa likod. And dapat naka-paste ng blue lang na transparent actually. Kasi bawal din daw yung stapler and other pandikit pa. So blue lang talaga. Tapos syempre pre-provide ko rin yung original birth certificate na issued ni PSA within 1 year. So dapat yun, kumuha na lang kayo guys ng bagong birth certificate para hindi kayo ma-hassle. For first timers yun na applicants. So kailangan talaga yung birth certificate. And next, kumuha rin ako ng birth certificate na issued ng local civil register. Pero hindi na siya kinuha sa akin guys kasi sabi malinaw naman daw yung birth certificate ko from PSA. So kukunin lang yun kapag malabo yung birth certificate mo from PSA. So next is certificate of employment. So kinuha rin sa akin yun. And hindi ko sure kung bakit pero hindi siya kasama sa requirements talaga. So better na i-provide nyo rin yun. And also yung itinerary or daily schedule sa Japan. So pwede kayo mag-fill out ng itinerary dyan. Ilalagay ko na lang sa screen yung link kung saan nga ba pwede fill upan yung itinerary or daily schedule nyo sa Japan. So importante yun. And also yung bank certificate. So yung bank certificate guys, pwede kayong pasa kahit walang ADB kapag may ITR kayo. Pero kapag walang ITR, dapat ay may ADB kayo up to 3 to 6 months para sure na makapasa kayo guys. Kasi kapag walang ITR, dapat mag-provide din kayo kung sakali ng cover letter or parang explaining bakit wala kayong ITR. So yun, importante guys yung financial supporting documents nyo. So yun nga, yung next is photocopy of signed income tax return or form 2316. Ayun, actually yun guys yung mga pre-provide ko na multiple entry visa requirements. Kaya ako nakapasa as single entry lang. Hindi ko naman nire-regret guys kasi masaya pa rin ako. Nandito ako ngayon sa Japan. Ayan, Narita Express. Diba, solid. So medyo malamig ngayon kaya ganito. Grabe, doble-doble yung damit natin. Ayan, rinig nyo guys. May nag-a-announce. A few moments later. So may mga vending machine din sila dito sa Narita Express subway station. Ayan na. Pwede kayo dito guys. Yan ata or Suica pwede rin pala o pass mo. Yan, I think pwede rin yung welcome Suica natin. Grabe, hindi ako familiar. So Pocari Sweat familiar naman ako dito. Pero yung iba parang hindi ko sure kung anong mga lasa nila guys. Kasi pang Japan product talaga siya. Ayan. Ito yung Narita Express na subway station. Ang ganda ng subway station nila, no? Ayan. So dito yung mga antayan. Napakita ko rin sa inyo yan kanina guys sa first vlog natin. Grabe, isang malaking pahaba yun, no? Narita Express. Tapos dito lift, elevator. So maraming elevator kaya hindi kayo mahahassle talaga. And kanina mag-isa lang ako, so ngayon marami na.
So guys, actually yun lang for this vlog. Grabe no, napakabilis lang guys. Kasi discuss ko lang naman kung ano yung nga ba yung mga pinasa. And guys, ilalagay ko na lang din dyan sa screen yung mga summary or list of requirements na pinasa ko for multiple entry visa. So sayang ay hindi tayo nag-grant ng multiple entry, pero okay lang, single entry. Tapos apply na lang ulit tayo guys. So kayo sana ay makapasa kayo as multiple entry din. So manifest lang na manifest. So ako guys, kinabahan talaga ako nung una kasi baka mamaya i-deny nila kasi guys, ang laman ng bank cert ko is 60k lang. So nakapasa naman, buti na lang as single entry. So I think yun lang guys, kasi ang next nating vlog is tuturuan ko kayo guys kung paano mag-commute dito, starting from Narita Express or dito sa airport mismo going to Tokyo City. So mamaya pa kasi guys, 2:24 PM yung ating Narita Express train going to Tokyo. So dito ay ang oras pa lang, anong oras na? 1:45 PM pa lang. So by the way guys, 1 hour ahead itong Japan sa Manila. So kung sakaling 1:45 dito, sa kanila ay 12:45 PM pa lang. So I think yun lang muna guys. So putulin ko muna dito yung video na ito. So di pa tapos na kaagad. Quick lang talaga siya guys, kasi in-explain ko lang sa inyo kung ano nga ba yung mga visa requirements for multiple entry. So yun lang guys, kung nagustuhan nyo itong video na to and may natutunan kayo, don't forget to follow me on the Facebook page and Instagram at Lost Furukawa. And if you want to do business or sponsorship with me, you can email me at lostfurukawa19@gmail.com. And guys, don't forget to hit like, subscribe, and notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads ko. That's it guys, I really appreciate you being here. Let's start on another vlog again in the next one. Bye! May I have your attention, please? So naglalakad na ako guys papunta sa aking hostel na tutuluyan, and mag-check-in lang tayo doon, and papahinga